Salamat sa pagbisita. So, kung wala akong pasok ngayon, so mag-a-Ironman tayo ngayon. December 28, 2023, nag-trip kami ni family this day, so try natin i-remember what happened. So what happened this day is we went to Hatta. Hatta is known for its rocky mountain forms of thousands of years ago. Hindi ko sure. Located siya near Oman border in Hajar Mountains. Isa siya sa highest mountains in Arabian Peninsula. So nasa Ajman Emirate siya, one of the 7 Emirates of Dubai. Later na lang ang 7 Emirates of Dubai kasi ahaba na yung history lesson natin. So Hatta na lang muna. So ang travel pala namin is using van from a travel company. So yung pick up point namin is sa building lang namin malapit. I think kung maalala ko yung babayaran is around 80 dirhams less. Travel time to Hatta is 1 hour and 30 minutes. And by walk is around 1 day. I think it's around 33 hours by walk. Kung kaya mo yan, go ka boy. Ang remember ko lang sa Hatta travel namin is we went to Heritage Village in Hatta, malamang. Kaso nga lang, most of the time close yung mga shop doon. Kaya that day close pala siya. Kaya parang na-bored din ako. But okay lang, nag-ikot-ikot na lang kami just in case na may makita kami doon sa may Heritage Village. So yung tourist guide pala namin sa Hatta, lahat ng pinupuntahan namin merong time limit. Binibigyan niya kami ng 1 hour, 2 hours para siguro maraming makover na area sa Hatta. Weather forecast that time was hot pero winter siya so medyo okay. Kaya rin naman ang mga family natin. Siguro ang Hatta, ang main attraction sa tourist is yung Hatta Dam. Sa Hatta Dam kasi maraming attraction, may kayaking, boating, hiking, may mga food trucks. Doon na rin pala kami kumain. Burger lang yung kinain namin. Pero ang memory ko sa food is masarap naman siya. Beef burger yung kinain ko. Tapos ang pinaka main event ng Hatta Dam is the view. Yung view niya kasi mapapawaw ka sa ganda eh. Siguro may enjoy mo yung travel mo doon pagka may sarili kang sasakyan. Kasi nga puro touring lang. Likot-ikot tapos may mga time limit yung places na pinupuntahan. Okay naman, nag-enjoy naman ang family. So sa Hatta, advice lang kung pupunta ka, make sure na well rested ka and prepare ka sa mga paglalakad kasi mapapasabak ka talaga, uubusin yung lakas mo kasi yun sa amin full day, so full day ka rin naglalakad, talagang nakakapagod. So make sure that you have the energy to do Hatta tour, kaya mag-enjoy ka talaga. Maraming pictures ang mga tinake namin sa Hatta kasi nag-enjoy din kami sa views and everything na available sa Hatta. Baka gusto mo mag-message ko ano yung fun memories mo sa Hatta. Kahit ano lang, kung ano yung fun memories, pwede mo naman i-share. Yung isa pang memory ko is yung sa tower. I think hapon na kami nakarating sa Hatta. Kaso nga lang, yung hapon na sinumpong na yung sakit ng pao. Kaya hindi na rin ako makakyat. Kasi alam mo na matanda ng lola nyo. But sila na lang yung umakyat. Kaya ako naupo na lang ako sa may bus stop doon. May bus stop din palang from Dubai to Hatta. Hindi ko lang sure kung saan yung pick up point. Pero ang bus yata is sasakay ka from Dubai Mall. Pero hindi ko lang sure kung ilang oras yung biyahe nun. Kaya kung gusto mong mag-bus ka lang papuntang Hatta, pwede rin. May mga area na rin pala sa Hatta tour na hindi na namin dinaanan, like yung park kasi parang naging normal na rin naman kasi yun. Kaya parang hindi na namin masyadong pinansin ang mga park. But yung mga area na maganda yung view, yun lang yung pinupuntahan namin. Tsaka yung mga main event na sa tour nila, yung maraming tao, which is okay lang. So nung pauwi na kami almost mag-7 na rin ng gabi. Kaso nga lang pagdating namin sa nasiraan pa nga yung sasakyan namin sa may Gold Souk area. Kaya napilitan kaming mag-metro. Pagdating pala namin ng Al Riga area, nag-dinner na lang kami sa may night market. That time open pa yung night market, so kumain na lang kami doon. And that's about it. Yun lang yung kaya ko ma-remember eh. So, bago pala dumating si Mami Pinky, magluluto muna ako ng pancit canton. Prepare ko lang yung mga ingredients. So, hinugasan ko yung mga gulay, tapos iniwa ko na rin. Tapos, prepare ko rin yung pork. Yung pork pala is marinated siya sa barbecue flavor, mamasitas. So, sa pagluluto pala is gisahin ang dapat gisahin. So, ginisa ko muna yung pork. So, may kasama rin yung Chinese sausage. Tapos, nalagyan ko ng toyo. So, pagkagisa ng pork,
ginamit ko yung mantika niya sa paggisa sa bawang at sibuyas. Then after, inalo ko na yung mga gulay. Inuna ko muna yung Baguio beans. Then after, carrots. Separate ko sa isang bowl. So, sa pagluto pala ng pancit canton niya, nilagyan ko yung tubig yung pinaglutuan ko. So, may lasa na rin yung dinagdagan ko lang ng toyo, salt and pepper to taste. Tapos pagka kumulo na, nilagay ko yung cabbage muna. Then after, nilagay ko yung pancit canton. So, yung pancit canton, madali lang siya maluto. So, pagka kumulo na yung tubig, ilagay mo siya, then lutuin mo siya for 1 minute, then patayin mo yung apoy para hindi siya ma-overcook. Kasi maluluto pa naman siya sa init ng tubig. Then yung mga remaining sabaw niya, ginamit ko siyang pangluto sa itlog. So para siyang poached egg. That's it, pancit. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa pagbisita. Thank you, take care and God bless.